Good morning, church. Ayan, isang malakas na palakpak muli para sa ating Panginoon. That our God is truly good for today. Amen. The Lord is truly good for today because all our song is about favor. Naramdaman nyo ba at napansin nyo? Kaya naman po yung mga nag-testimony kanina, you are blessed today. And your life will never be the same again tomorrow. Because you belong to Christ. Amen. Anak tayo ng Diyos. Kaya pa lang sa mga awitin natin, dapat tayo ay nagpupuri na ng higit sa ating kakayahan. Because we are really favored by the Lord Jesus Christ. Amen. So, before we start, I would like to stand you all again for our reading of our verse in Proverbs 3. If you have your Bible. Proverbs 3, chapter 3, verse 5 and 6. Are you there, church? Okay, kung habang prepare ating preaching material. So, pag nandyan na po tayo, buksan na po natin sa Proverbs 3, 5 and 6. Ang sabi dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Amen. Let us pray. Our Heavenly Father, thank you, Lord, for the favor you have given us today. For this is the day that the Lord has made. I believe, starting today, we are already favored because we want to put our trust in you, that our life will never be the same again tomorrow. Today, we receive your instructions by this verse we have read, and I believe, Lord, and we pray, nagabayan mo ang mga puso namin. Dalhin mo kami, Lord, sa aming pananampalataya na sa iyo lamang kami magtitiwala. Wala nang iba ang pagtitiwala namin, Lord, na gaya ng ginawa ni King Solomon, ay para sa iyo lamang, Lord. We trust you, Lord, so that our life, that your promises, Lord God, ay matanggap namin habang kami ay nabubuhay. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pumalakpa po ang lahat at tayo po ay makakaupo. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. Napakagandang usapin natin ngayong umaga because ito po ay isang instruction ng isang ama sa kanyang mga anak. Ang gustong ituro sa atin ni King Solomon ay kung how to trust the Lord. And if you remember that King Solomon is foreshadowing Jesus Christ. Because King Solomon, siya po ang nag-establish ng the first temple, and Jesus Christ is who reign, and siya po ay nagtagumpay sa kanyang death and resurrection, and He is the true temple today. Kaya naman po, itong instruction na ito, ang sabi din po sa atin ni King David, the step of a good man are ordered by the Lord. Tingnan natin,
Ang tatay ni King Solomon ay si King David. Ang sabi ni King David sa atin sa Psalm 37 verse 23, "A step of a good man are ordered by the Lord." Kaya lahat ng ginawa ni King David ay nagtagumpay siya sa kanyang mga laban. At ganun din ang ituturo ngayon sa atin ni King Solomon na bilang anak ni King David na sabi niya, "Trust in the Lord." So meaning, lahat ng gagawin natin dapat magtiwala tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Dahil yun nga po, sinabi ko, pinuporsyedo ni King Solomon si Jesus Christ as our Lord and Savior. So understanding the context of Proverbs 3 is about teaching on wisdom. Yun po ang laging pinapanalangin ni King Solomon. Lagi siya nananalangin ng wisdom and direction kay Jesus Christ o in the Lord. Pero ang maganda rito, hindi lang wisdom and knowledge ang binigay ng Lord, kundi wealth and favor. Therefore, dapat yun din po ang direksyon ng ating pag-uusap ngayon na dapat ang ating hingin sa Lord, hindi lang po wisdom and knowledge, and rather, hingin din po natin kay Lord kung ano ang mga pangangailangan natin sa araw-araw. Well, promotion is one of the favor kung ikaw ay working. Kaya naman po yung mga testimony natin is lagi natin i-align kay Lord. You have to trust. Dahil siya lang po ang pagkakatiwalaan po natin. Wala na pong iba. Hindi sa iyong mga dokumento, hindi sa iyong mga neighbor o kasamahan, kundi sa iyo na magtiwala ka sa Diyos na nagbigay niyan. Dahil lahat yan, kapag sinabi ng Lord, para sa iyo yan, para sa iyo yan. Magtiwala ka lamang sa nagbigay niyan sa iyo. Kaya ang una natin pag-uusapan kung paano natin i-apply o gamitin ang principle ng trust in the Lord with all your heart. Wala po yung ating ano. Okay. So, first, we have to put ourselves by trusting, our title po pala is Trusting God Today. Bakit po? Kasi this is the day na babaguhin ng Lord ang buhay mo. Para bukas, para susunod ng araw, ay may nilalakaran ka na. This is about instruction na tatanggapin mo today. Kaya sa ating lahat, makinig kayo mabuti. The first principle na gusto ituro sa ating na Lord is trust in the Lord with all your heart. How? The question mark of how is, number one, by complete reliance in Christ. Wala pa yung ating ano. Ano ibig sabihin ng complete reliance in Christ? Pagtitiwala sa nagbigay ng pag-asa sa iyo. Unang utos ito kung paano ka matutong magtiwala sa Diyos. Magkaroon ng kumpiyansa. Okay, so pasensya na kayo. Dahil ang ating pinag-uusapan po ay pagsalig sa Ginoo. So, ayan. So, ito po ay dapat buo ang ating mga puso. Hindi po nagdadasal po tayo, pero yung iba namang iniisip natin sa ating mga kapitbahay. So, hindi po buo ang puso natin nun. Ang gusto ng Lord is complete reliance in Christ. That is His command.
Complete reliance in Christ, leaving no room for doubt. It involves the inner self. Ibig sabihin, inner emotion, motivation. I-motivate mo yung sarili mo pag ikaw ay nanalangin. Ang sabi ni Lord, ni King Solomon, I am praying for wisdom. Buo yung puso ni King Solomon na nanalangin. Dapat, nandiyan na ba tayo sa slides natin? Na point number 1 natin. Tapos na po tayo sa foreshadowing. Ngayon po. So next po. So yun po yung sinabi ko, foreshadow ni King Solomon kay Jesus Christ is visiting the first temple. Yan. Ayan. So kanina, gusto kong bigyan muna ng meaning po ang trust. Ayan po, yung trust, balik natin sa trust. Trust, ayan. What is trust or tiwala? Firm belief or reliability in the reliability, truth, ability or strength of someone or something, meaning sa Greek word of trust is pistis, means faith and belief. The characteristic of trust was used in the Old Testament at sa New Testament naman po is faith and belief in Jesus Christ. Kaya po nagalagay po yung Greek word po niyan. Ayan po. So, next slides. Ayan, complete reliance. Ang sabi ko kanina, kailangan buo ang ating puso. Because we are told to direct us to look less of ourselves and more to Christ. Trust Him completely. Na gagawin niya lahat ng ating mga pinapanalangin. That is His promise to us. Hindi pwedeng yung gusto mo ang masunod. Kailangan magtiwala ka dahil may plano ang Lord sa iyo. May will ang Lord at may plano sa buhay mo na kailangan ang complete trust mo sa Kanya ay kailangan ipagkaloob mo lamang sa Kanya. At ang pangalawa sa letter B, we are told positively to trust the Lord and we are not negatively to trust our own understanding. Dahil kapag nabigo ka, kapag ikaw ang nagdesisyon, talo ka. Pero kapag buo ang tiwala mo sa Ginoo, trust Him, tiyak magtatagumpay ka. Tiyak panalo ka. Tiyak may mararating ka. That's why your life will never be the same again. Today, King Solomon wants us to deeply and completely na mag-submit sa will ng Lord at plano ng Lord. Complete reliance in Christ. Yan po din ang ginawa ni Moses as an example when he trusts the Lord for his instruction to get out the Israelite from Egypt. Nagtagumpay po si Moses. At ganon din po si Noah nung siya po ay binigyan din po ng instruction ng Lord ay nag-obey siya. At ang kanyang pamilya lang po ang naligtas. Dahil sa panahong yon, ang mundo natin ay punong-puno ng kasamaan. The blood of Noah. Kaya ikaw, since you have heard this principle, trust in the Lord with all your heart, how do you apply it today para tomorrow, your life will never be the same again. Clue,
apply 1 Peter 5:7. Cast all your anxiety to Him because He cares for you. Maniwala ka, kapag ginawa mo yan, ikaw ay titindig na panalo at hindi ka talo dahil nag-rely ka sa Panginoong Hesukristo. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Pangalawa, put your trust in Jesus Christ. Ang sabi doon, put your trust in Jesus Christ because Christ is trustworthy. Tiwala kay Kristo. Yan ang gustong ituro sa atin ng passage na ito dahil ang kanyang promise that Christ is wholly reliable. Amen? Ano man ang ating gagawin, dapat isanggunin natin sa Panginoong Hesus. Kasi lahat ng kanyang sasabihin sa atin ay kapanipaniwala. Kapanipaniwala. Dahil ano sabi ni King David, a good man dahil si King David, when he put his trust to Jesus or to God, to the Lord, sabi niya, ang sabi sa kanya ng Lord, David is God's own heart. So, alam ng God na malinis ang puso, dalisay ang puso ni King David, kaya yung faith niya, kaya yung kanyang courage to battle his enemy ay lagi siyang tagumpay. Even when he fight Goliath, buo ang kumpiyansa niya, buo ang puso niya, because he trusts the Lord. Ginawa niya yon para siya ay kilalanin. Ginawa niya yon dahil siya ay nagtiwala na nasa kanya ang Diyos. At tinalo niya ang Goliath sa harapan niya. Tayo kaya, paano naman natin tatalunin ang mga Goliath sa harapan natin, sa pakidigma natin, sa mga hinaharap natin, mga problema? Paano natin pagtatagumpayan ang mga Goliath sa buhay natin sa panahong ito? News everywhere. Nakakadistract, nakakasira, especially sa mga naghahanap buhay, nawawalan ng tiwala sa lipunan. Pero ang sabi ng Lord, yung pagtitiwala mo, ibigay mo lang kay Kristo because Christ is trustworthy. Kayang-kaya nating magapi lahat yan. Ako man, short lang po, testimony. Ilang taon na po kami nakikibaka. Pero because I trust the Lord, nakita niyo naman, buhay pa rin po tayo. Buhay pa rin po ako. Laging patay ang negosyo ng turismo. Laging patay ang negosyo ng travel and tours. But because I trust my God, I trust my Lord Jesus Christ, at kapanipaniwala na ako hindi niya pababayaan o iwanan kailanman. Kaya ako'y nakakatayo pa rin dito na buong-buo ang kumpiyansya na kaibibigay sa akin ng Lord dahil He is a trustworthy. Kailangan mabuo ang tiwala natin sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Cast all your anxiety in Christ. This is your maliliit kasi involving every aspect of your inner being, your motivation, thought, and attitude,
trusting Christ is like trusting in casting. Yeah. Only. Sa isa na po. Only and always cast your anxiety on Him because He cares for you. Amen. Amen. So pangatlo, tignan po natin kung yung trust na yan, yung reliance na yan at yung trustworthy na yan ay tuloy-tuloy pa rin po sa ating buhay. The third principle na gusto pong ipahatid sa atin ng Panginoon, depend only in Christ. Kita nyo, napansin nyo, depend naman tayo ngayon. The third principle, dahil ang sabi niya doon, and lean not on your own understanding. Depend on Christ. As follower of Christ, rely only on His power over Satan. Christ's death and resurrection defeated His enemy. Tagumpay na tayo. Tagumpay na Jesus, tagumpay na rin po natin. Kasi nananalig tayo sa Ginoo, sa ating Diyos na buhay. Kaya ang kailangan natin ngayon, lagi dapat natin i-prioritize ang God perspective sa buhay natin. As we seek Him, pray to Him, asking wisdom para mabigyan tayo ng divine wisdom, kailangan lang po mag-depend lagi tayo sa Kanya. Hindi po natin kayang gawin ang mga bagay na hindi naman natin kakayanin. Tayo po ay, marupok lamang. Kaya dapat nananalig tayo sa karunungan at sumandal tayo sa may akda ng ating buhay. And lean not on your own understanding. Ang sabi noon, human limitation, this is an opposite command, a warning against relying on your limited human wisdom. As beneath being, our perspective is complete, easily misled by feelings, desire, plus view to situation. Marupok po tayo, mahina po tayo, limited po tayo. But God, superior wisdom, this phrase acknowledge that God, though are infinite, higher than our own, and that self-reliance can lead to disastrous consequences. Meaning, kapag nag-rely tayo kay Lord, nag-depend tayo kay Lord, wala na pong makakagapi po sa atin. Sumandal lang po tayo sa Diyos. Sandalan po natin sa ating Panginoong Jesus. Amen. Minsan kasi, ito po, masabi ko lang, there are people na sabi nila ay mga edukado sila, pero wala namang alam. They are educated but not learned. Kaya tuloy ang nangyayari, nagdidepend sila sa kanilang karunungan. Hindi sila natutong mag-depend kay Lord. Alam nyo, that word, lagi ko pong naririnig, lalong-lalo po nung elementary ako at saka high school, that when you are educated, you should be a learned person also. So, ibig sabihin, pag nag-aral dapat tayo, nag-aral tayo dahil gusto nating matuto. Hindi tayo nag-aral para gamitin natin sa kawalan yung ating mga pinag-aralan. Nag-aral tayo para tayo matututong mag-depend sa ating mga pinag-aralan. Because yung pinag-aralan natin ay ang binigay sa atin na wisdom ng Lord para tayo ay matuto. Amen? Masarap pong isipin natin na tayo po ay sometimes ginagawa natin yung natututunan natin, ngunit
kung yun po ay sa maling paraan, tiyak, blood control ang aabutin natin. Amen? Ganun po karumi ang politika natin. Sorry to say po sa ating YouTube. Pero, nagiging set example po kasi, lahat po ng mga politician natin are educated. Ang sinasabi nila is insertion is good, but when you use that insertion sa maling paraan, dahil gusto mong yumaman, that is also bad. Mali na po yan. At hindi po yan sa Panginoon. Hindi ko tatanggapin ng Panginoon na gano'n. Kaya sayang po yung mga politician natin, mga lawmaker natin. Mga lawmaker pa naman po sila. Pero saan sila nagde-depend? Sorry to say po sa mga nakakakinig po, but I really want to correct something na gusto po natin ngayon maging mabago ang sistema natin sa pamumuhay. Kaya sabi dito ng Lord, if you depend in me, magkakaroon ka ng magandang buhay dahil He will make your path straight. Gagawin na maging matuwid ang pamumuhay mo dahil may plano ang Diyos sa iyo, may will ang Lord sa iyo, magiging matagumpay ka sa mundo ito. Amen? Palakpakan po muli natin ang Panginoon. Ayan. So, ang ating next principle, be a practicing Christian for Christ. The word practicing Christian pa lang po, napakasarap ng pakinggan. Eh lalo na po kung kasama mo ang Lord. Kasi Christian, ibig sabihin Christ itself. Christian, tayo na po yun. Amen. Pwede ba sa lahat ng lakad mo ay kailangan gawin mo na dapat alalahanin mo lagi ang Diyos. Dahil siya ang lagi mong dapat kasama. A practicing Christian wherever you go, whatever you do, napakasarap po na kapag sinabi mong practicing Christian yan ka, hindi lang po dapat sa pagsamba tuwing linggo, hindi lang po dapat sa pagkikisama sa mga gawain ng iglesia o sa ministry na sinasamahan mo. Dapat as you walk, dapat sa bawat lakad mo, yun po ang sinasabi na be a practicing Christian. Lagi mo dapat kasama ang Diyos sa lahat ng lakad mo. This instruction means to recognize God's authority and involve Him in every details of your life, the aspect of your life, and not just your major decision. Well, gusto mong ma-promote kung hindi naman inaalaw ng Lord? Kaya nga, pag ikaw naghihingi ng promotion, ikaw humihingi ng malaking pabuya, o ikaw ang nanghihingi ng malaking sweldo, dapat hingin mo yan kay Lord, dapat kasama mo ang Lord. Para mapatunayan mo na you are a practicing Christian. You are walking with the Lord. Alam niyo yung mga kanta natin kanina, highly favored po tayo doon. Because God is so good to us. I was already blessed doon sa mga inawit natin. Kasi yun po yung gusto kong masunod sa buhay ko eh. I want to live as a practicing Christian, walking with the Lord in every step of my life. Kaya sabi dito, in all your ways, acknowledge Him. Tama. Yung
Yun po ang ang direksyon na bibigay sa atin ng Lord. Yun po ang gusto niya ituro po sa atin. In every step of your life, whatever you do, put God first. Dahil sabi ni King David, the step of a good man are ordered by the Lord. Hindi man ang step. Paninong step? Sa kaliwa o sa kanan. Ngunit ang sabi ni King David dito, the step of a good man are ordered by the Lord. Si Lord mismo ang nagsabi sa atin yan. Kaya po mga kapatid, Proverbs 3, I would say that this is so important instruction para sa atin. Proverbs 3, sa tingin ko, is also the most neglected verse in the Bible. Why? Hindi natin pinapractice kung ano yung sinasabi ng Proverbs 3. Ang Proverbs 3, nakikita natin sa mga tarpaulin, nakikita natin sa mga billboard, nakikita natin sa mga t-shirt, sa mga cup, at sa mga mugs. Magpapasko na naman sa mga calendar. Pero hindi natin pinapractice kung ano yung nakasulat doon. Be a practicing Christian. Live to it. Make it a habit. Kasi ang sarap kapag si Lord ang lumalakad ka na kasama mo ang Lord wherever you go. Ano man ang ginagawa mo. Kaya sabi ko, dapat prioritize natin lagi ang mga utos ng Lord sa buhay natin. Amen? Wala na pong paliko-liko, wala na pong curve sa buhay natin. Straight path na po tayo. Para po maging matagumpay po tayo sa ating buhay. Amen? Applyin natin po ngayon sa buhay natin. He will make your path straight. Amen. So last principle natin, o last instruction, develop a teachable heart for Christ. Kailangan lang po natin tumanggap ng koreksyon. Kailangan lang po natin may develop po ang mga puso natin na tumatanggap po tayo ng kamalian. Because what we are asking here is a divine wisdom. Hindi naman po knowledge ng mundong ito. Dahil ang knowledge ng mundong ito ay masyadong sinungaling. We need a divine wisdom for the right direction. Be more like Christ. Learn and grow in knowing God. Learn and listen. Accept correction. Kaya ngayon mga kapatid, kung mayroon pa po tayong mga hindi ka nais-nais na takbuhin, lakarin, magpatuwid na po tayo para po ma-delights natin ang Panginoon.
maging maganda ang landasin natin, maging maganda kung saan tayo patungo para ang perfect will ng Lord sa buhay natin ay maging kaganap-ganap at kasaya-saya sa buhay natin sa araw na ito. Para bukas, aanihin mo ang tagumpay na narinig mo ngayon sa mensahe na ipinatid sa atin ng Panginoong Jesucristo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. So, recap tayo. Ano sabi ng una? Complete reliance in Christ. Pangalawa, put trust in Christ. Pangatlo, kung nakikinig po tayo, depend only in Christ. Pangapat, be a practicing Christian. At panglima, develop a teachable heart. Ngayon, bigyan ko kayo ng simple assignment kung how you apply trust in your life today para every time na lalakaran nito ngayon ay you know how you apply Proverbs 3 in your life today so that tomorrow ang Lord ay nakangiti na po sa ating lahat. Amen? Ayan po, application natin. Thank God, He will accomplish His purpose in us completely, complete reliance in Christ. Therefore, we have to receive His revelation that leads us to renewal and revival. Kaya dapat magtiwala lang sa ay, ba't kasi magtiwala lang dong sa Ginoo? Ayan, mga dong, mga dang, iligay nun, pagsalig po, pagsalig sa Ginoo. Ayan, si Buwana pala yan. So, ang iyo is understand that understanding leads to conviction and action. You need a Savior that gives you confidence, believe that you will win your battle. Everybody now is struggling. Ang buhay natin ngayon ay talaga naman hindi natin maintindihan. Punong-puno ng pakikibaka, punong-puno ng pabasa ng mga bagay na dapat natin pagtagumpayan. Kaya we need spiritual guidance ng ating Panginoong Hesukristo na siya lamang ang tumubos sa atin sa krus ng Kalbaryo. Yan po yung tinatawag kong restitution. Tinubos po tayo. Sa kongreso, ang word nila ngayon is restitution. Paano may balik ang mga ninakaw ng tao. But in Christ, lahat po tayo ay tinubos dahil binalik tayo sa ating Panginoon na Diyos na buhay. Amen. Yun po ang totoong meaning ng restitution. Binalik tayo sa ating Panginoon. And lastly, transformed by forgetting the past and pressing towards God's call today. The Christ in Proverbs are the same Christ we worship today. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen. Ang ganda nun. Ang sarap nun. Kapag yun ay yung nakita. Ang sabi ng ating text ulit, trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. In all your ways, He will direct your path. Amen? Sa Diyos lamang magtiwala.
Sa Diyos lamang natin lahat ipagkaloob ang ating buhay. Then your life will never be the same again. Because all of us is belong to Christ. Sabihin niya natin, I belong to Christ. Kaya di ba yan yung aking last preaching? I belong to Christ. And today is the day that we have to apply this Proverbs 3 instruction sa ating buhay. Gawin po natin. As we walk out of this door, apply na po natin ang sinasabi ng Proverbs 3. So, conclusion natin. Proverbs 3, 5, and 6 is trusting Christ today includes asking for guidance and wisdom, seeking strength, kalakasan in times of difficulties, trouble, worries, trials, and requesting help to have faith in God, promises in His unseen presence, or believe in the unseen. Pray for help to overcome fears and doubt, find peace, and submit to God's plan instead of relying on your own understanding. Then your life will never be the same again. Soli Deo Gloria. Amen. To God be all the glory. Lahat po tayo ay tumayo. Ayan po. So, manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord Jesus, for these instructions we received today. Thank you, Lord, for the life of King Solomon by giving us these instructions, Proverbs 3, that we will never neglect this text, Lord, or verse, Lord, but we have to apply it in our life because we know that this verse, Proverbs 3, is so important chapter in our life. That we believe, Lord God, that the word "so" will impact our life. Dahil sinabi mo sa John 3:16 that for God so loved the world, tayo po yun. So I pray, Lord, na ngayon po dahil sa sobrang pagmamahal mo sa amin, tinatanggap po namin ang mga challenges na ito, Lord, na pinagdala mo sa amin. How we walk sa aming buhay, Lord, nakasama ka namin. Paano mo namin tatamasahin, Lord God, ang iyong mga pangako sa aming buhay. So that our life will never be the same again. Salamat, Lord, sa araw na ito. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. Salamat, Lord, sa aking buhay. At panalangin ko na patuloy mo akong gamitin, Lord, sa iyong kariyan, Lord. Salamat din, Lord, sa aming church, sa aming mga members, Lord, na narito ngayon. We believe, Lord God, that this message, Lord, will give them instruction, Lord, how to make their path straight. Because they want their life to have a good relationship with you, Lord. Kaya, Panginoon, dalangin namin sa araw na ito, Lord, direct our path. Make our path straight so that our life will never be the same. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Palakpak po natin, Panginoon. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah.
good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh